Kung miss nyo na rin ang Korea tulad ko, para-paraan na lang muna. Annyeonghaseyo! Nako, akala nyo ba nasa Korea ako? Hindi. Nandito lang ako sa isang Korean restaurant sa Quezon City. Sarap mo? Ano ba yan? Parang laklak ang ginagawa ko dito. Diba dapat may demure, ganyan. Yeah. Ganito, oh. Yan na. Ubus na. Hoy! Hoy, hindi welcome gift ito, ha? Inaalog ko. Actually, pananghalian ko to. Diba? O, teka lang. Rewind muna tayo. Isa lang ito sa mga inihahain nila dito sa cafe. Pero kung bestseller ang usapan, sa mga cake na ito nagsimula ang lahat. So we started from a 30,000 capital and now we are earning 7 digits a month. Ang negosyong ito pinatatakbo ng isang pamilya. Si Mami Delia at ang magkakapatid na Karen, Kian at Colleen. Sumakses daw ang kanilang business dahil sa girl power. In my figures, 99% din po babae yung market namin. Mula Korean meals, snacks, pastries, and drinks, kumpleto rito. Dagdag pa ang ambience ng cafe na talaga namang lakas maka-yepeyuda. Ibig sabihin, maganda. Bakit Korean-inspired ang inyong restaurant? Kasi po, ang pamilya namin, nag-start kami mag-bonding talaga sa mga Korean drama, Korean oppas. Oh, talaga? Ito, pansin ko lang dito, ito kanilang parang skylight, no? Representation or a memento of where we started during the pandemic. Okay. Now we could be walls apart but always under the same sky. Ambience na kikay, check. Very cutesy at very demure, diba? Foodams naman, itong inaalog-alog ko, dosirak ang tawag sa Korea. Ibig sabihin, lunchbox. Mayroong iba't ibang gulay na kimchi, lechon pork belly, kanin na hinaluan ng sesame oil, homemade sauces, sunny side up na itlog, at roasted seaweed. Yan. Yan. Ito na ang lunch natin. Ayan. Kung sarap naman ito. Sarap. Eh, kailangan i-shake mo siya para magmukha na siyang bibimbap. May gulay siya, may pork, may egg, may rice. Balanced diet ito. Kung ito lunch mo, pwede mo na hanggang dinner to. Kasi laki ng serving niya eh. Ito namang aking inumin, hinaluan ng patatas. Wow! Hindi ko lang narinig yun, ha? Potato naging latte? Ano nangyari yun? Alam ko lang mashed potato. Tingnan natin. Ay, ang sarap! For the win. O, di ba yung natural sweetness ba nung potato, tapos nilagyan mo halimbawa ng milk. Ang sarap ng combination. Pwede pala yun. Wala na. Ubus na. At syempre, pwede bang hindi ko tikman ang bestseller nilang cake? Kita nyo na, happy si Bear. Ay, ang sarap. Ano ba yan? Wala na ako sinabi kung di masarap. Sarap nga! Kaya pala naman nakapagpatayo ka ng building, na. Isa lang ito sa mga inihahain nila dito sa cafe. Pero kung bestseller ang usapan, sa mga cake na ito nagsimula ang lahat. Dahil sa kanilang mga detalyadong cake, dumagsa ang orders. Doon talaga kami kilala kasi yun nga, kailangan pretty. So minsan may mga cake kami na rin silang favorite na vacation, pinipaint namin sa cake. So for us, sa mga pastry, cakes yung meaningful. Dahil hindi pa raw sila eksperto noon sa baking, ang takbuhan nila online tutorial videos lang. Nauna yung opportunity, bago yung skill. Kasi yung skill pwede mong i-develop along the way. Kasi sa dami ng order namin, feeling namin yung experience namin pang 10 years na. Ang 30,000 pesos nilang puhunan, pinambili lang ng isang mixer. Nagsimula kami mag-decorate ng cake sa mga plato pa namin. Ano man ang ginagawa nilang magkakapatid, bigay todo raw talaga. Kapag kapangit yung nagawa naming cake, kahit na gaano kaunti yung tulog namin,
hindi lalabas yun ng kitchen. Kasi yun yung turo ng mama namin. Huwag kang maglalabas ng produktong hindi ka naniniwala, hindi pwedeng okay na. Dahil sa ganitong mindset, mabilis nilang natikman ang matamis na tagumpay. Nung nagsimula kami, natatakot kami. Ate, makakabenta ba kami ng 5 cakes a day? Tapos maraming nag-pre-book. So para kaming maraming angel investors na naniniwala lang talaga sa kakayanan namin, sa produkto namin. On our 3rd month, kumita kami ng first million namin. Milyon agad ang kita sa loob lang ng 3 buwan. Pero hindi raw matatawaran ang kanilang mga pagsasakripisyo. Ginapang talaga namin siya. Pagod talaga. Kaming magkakapatid, kasama yung mama namin. Minsan umabot kami ng 4 na araw kaming gising. 5 taon na kaming walang Christmas, wala ng Valentine's, because these moments are meant for them. Mula sa pagbebenta online, naisipan na nilang magtayo ng sariling pwesto. So, nung nag-new normal, hindi na tayo bored, hindi na tayo nasa cellphone, naghahanap na tayo ng real experiences to share with our loved ones. Dahil nga pang malakasan, ang pamilyang ito, malaking pwesto agad ang naisipan nilang itayo. It was a calculated risk because we felt like having a smaller shop won't have the same experience. May mga bagay na ibibigay sa'yo ng Diyos na kailangan mong kagatin, kailangan mong i-seize yung opportunity dahil hindi niya ibibigay yon kung hindi mo kaya. Kahit daw they work as one sa kanilang business, may kanya-kanya pa rin silang specialty. We're all very artsy. The panganay is a literary major. Siya yung admin. Siya yung backbone namin. The second one, siya ang CEO namin. So, she knows numbers. And of course, our mom, ang source ng aming mga talents. Ang negosyong sinimula ng isang pamilya, pamilya na rin ang turing sa kanilang staff. The most thing that affects me or makes me feel empowered is that when our staff, they are our partners, I see that they look up to us like we're super women. Because a lot of them say that we inspire them. I'm so happy that they're happy. They're working with us. And it's something na pinamana sa amin ng mama namin na kailangan, ang sabi niya nun, magiging successful ka lang kung successful yung tao mo. And that's what we wish for people around us. Kalkulado, mabusisi, at ginagawa ang lahat ng buong puso. Kaya hanggang pagnenegosyo, umaabante ang mga babae.